Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang labanan o mga labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay ang nalalapit na laban ni Kenneth Llover kontra po sa American boxer na si Michael Angeliti at ang nalalapit din na laban ni Vince Paras kontra Aoye Yokoyama. June 6 po ito ang kanilang fight schedule. At ito po ay gaganapin sa bansang Japan. At syempre mga idol, tatalakayin din po natin ang nalalapit na laban ni Cuadro Alas, Angas ng Pinas Casimero. Bago natin ito simulan, or sa ating talakayan mga idol, maghahayag po tayo ng comparison, prediction, fight analysis. At inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posible makapagbibigay influensya sa inyong maging desisyon kung sino ang inyong pipiliin, paboran. Bagamat andong sports PH sa inaghahayag ng prediction, mga idol, na sa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa daw Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So bago natin talakayin ang talagang pinaka-main topic natin, laban ni Llover at ditong Amerikano. Bagamat ako po ay may nauna ng video sa Casimero Nere, hindi pa rin po talaga magbabago ang aking pananaw na dihado ng kaunti si Casimero sa laban. So 55-45 po sa comparison natin nung una nating video. At ang nakita ko doon na posibleng magiging problema ni Casimero dito ay ang kanyang pagiging lipas sa prime sa edad na 37 anyos. Yun lang yun. Na kung saan po mga idol, pagka sabihin natin lipas sa prime, ang posibleng maapektuhan dyan ay ang buong galawan. Stamina, lalo na kung ang preparasyon ay alanganin. So sana nasa magandang body conditioning si Casimero kasi nga siya ay lipas sa prime mga idol. Yung power, yung liksi na mga galawan, yun ang ano ni Casimero nga mga idol dahil nga siya ay lipas sa prime. Pero dito, hindi magbabago na Casimero pa rin ako dyan by knockout. Oo. 1-8, yun ang pinaka-ano dyan. Kung 10 rounds yan, 1-8. Maaaring yung nag-iba na ito doon sa aking ano, pero Casimero pa rin ako dyan. Sa puntusan naman, Casimero pa rin ako, mga idols. At sa panig ni Nere, dahil yamado ng kaunti nga yan, dahil bata pa, so posible din na dito makatikim ng unang talo by knockout si Casimero kasi labanan ito ng knockout artist eh. At sa puntusan, pwede rin na madali si Casimero sa puntusan kasi maaring dito sa sitwasyon ngayon, pwedeng magkaroon na ng pagbabago sa galaw ni Casimero. Baka babagal siya dyan dahil 37 anyos na nga. At yung power na Nere, pwede rin maging dominante sa laban. Oo. So, hindi na yan na dapat pagtalunan. Kung mananaro si Nere kasi nga bata yan. Yun ang kanyang advantage dito kay Casimero sa ngayong sitwasyon po mga idol. Kasi kung nagpangabot ito ng noong nag-world champion si Casimero mga idol sa bantamweight, pangabot sila ni Nere, wala yan, tulog yan kay Casimero. Pero ngayon, may chance si Nere at naging yamado nga ng kaunti itong si Nere sa laban mga idol, 55-45 sa comparison natin. Pero sabi ko nga sa inyo, manalo matalo, Casimero ako dyan. So ngayon mga idol, tatalakayin natin ang pinaka-main topic natin. Yun nga, laban ni Vince Paras kontra Aoye Yokoyama at ang laban ni Kenneth Llover. So, dating gawi, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin tatalakayin ang laban ni Vince Paras. Unahin natin sa panig ng mga kalaban ni Paras, Japanese fighter Aoye Yokoyama. Bilang isang professional boxer, may perceived kartada ito, 4 wins with 1 wins
1 win coming by way of knockout undefeated, may edad 24 anyos, height 5 foot and 4.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 25%. Last fight August 19, 2025, Ryoshi Baba ang kanya nakatunggali, panalo by unanimous decision si Yokoyama. Eksperyensya. Pinakamatindi na kalaban pa po lamang nito mga idol ay ang dating world title challenger na si Jamil Magramo na ating kababayan. Panalo si Yokoyama by unanimous decision. Skills ni Yokoyama, boxer puncher. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style. So sa defensive style mga idol, dahil sa kanyang laban kay Jamil Magramo na kung saan siya po ay nahihirapan dyan sa laban na yan, or sumubok sa kanyang kakayahan, defensive style ang kanyang ginagawa. Pagpapanatili sa distansya, moving around, in and out, makamay, counter, at dahil boxer puncher, willing din sa brawlan o tututulong suntukan, pressure fighter style, may footwork na in and out, yun nga. Makamay, masipag, bumato ng suntok, counter, epektibo ang kanyang jump auto combination kasi nga matangkad to, tapos sabay alis, in and out, yun nga. Depensa, may nakita ako na medyo hirap ito sa agresibo. Oo, pero pagka agresibo lang din po sa paghabol, pagsunod, pagkat sa ring, pero hindi agresibo sa pagbato ng suntok, ay magaling si Yokoyama Counter. Masipag, makamayan mga idols. So sa panig naman ni Vince Paras bilang isang professional boxer, may impresibo kartada na itong ating kababayan. 25 wins with 14 wins coming by way of 25 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo sa puntosan lang ito natatalo, may edad 27 anyos at ang height 5 foot and 2.5 inches. Weight 64.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 76%. Last fight, February 26, 2026, December Absidi, ang kanyang katunggali, kapwa Pilipino. Panalo by second round, technical knockout, itong si Vince Paras. Eksperyensya. Dati itong world title challenger mga idol sa IBF ni Hiroto Kyoguchi. Natalo itong si Vince Paras by decision. Nagkaroon po sila ng rematch. Nakabawi naman si Vince Paras, pero ilang taon yun nakalipas, 2 taon bago nag-rematch. Tapos nagkaroon pa sila ng isa pang laban, natalo naman itong si Vince Paras by decision. At noong 2025 po mga idol, IBO ni Ricardo Malajica. Napabagsak ni Paras si Malajica pero tinalo si Paras sa puntusan po mga idol. Technical kasi lumaban yun si Malajica. Skills ni Paras, pwedeng sabihin natin boxer puncher din ang kanyang galawan. Pressure, which is malimit natin makikita sa kanya. May defensive style din ito. Willing sa brulan o tututong suntukan. Counter, taglay ang power, aggressiveness, timing. Dapat pang i-improve yung timing. Medyo may pagka-wild ito eh. At saka yung accuracy, dapat i-improve pa yan sa panig nitong si Vince Paras. Depensa, average, durability, may kakunatan or may tibay po itong si Vince Paras base sa uri ng kanyang nakatunggali. So ngayon mga idol, dadako na tayo sa ating comparison. At unahin natin sa dako na pagdadaosan sa laban which is sa bansang Japan. So mga idol, kailangang magtrabaho ng husto nitong si Vince Paras kung nais niya manalo. Kung sakali-sakaling hindi niya magawang may knockout itong Japanese fighter. So kailangan niyang knockout win para makapiho lang sa panalo. Kasi nga kung mauwi sa scorecard, delikado. Oo, dayoy. Lalo na kung close fight lang din. Nako, delikado. So advantage yan sa panig ng Japanese fighter na siya po ang dinayo dito. Ngayon, sa ranking naman tayo ng boxer dito po sa Super Flyweight Division, rank 23 si Paras out of 919, rank 44 si Yokoyama. So malayo ang agwat po sa ranking ng boxer dito sa dalawang maglalaban. So gaano kahalaga yan? Ang ranking kasi po mga idol ay tumutukoy yan sa pagkakilanlan ng fighter o boksingero. So lamang sa ranking, mas kilala si Paras ikumpara kay Aoya Yokoyama. So ngayon, dito naman tayo sa physical na appearance. 27 anyos si Paras, 24 anyos si Yokoyama. So wala pa sa peak prime talaga, pero malapit-lapit na. 25 anyos daw ang matatawag na peak prime na. So wala pa sa kanyang peak prime si Yokoyama. So advantage kay Paras na kung saan may edad 27 anyos, peak prime.
height, mas matangkad po ng 2 inches itong Japanese fighter at sa reach ay ganun din. 2 inches din diferensya lamang po ang Japanese fighter. So, sa Japanese fighter man po, marunong gumamit ito sa kanyang height and disadvantage at marunong ito gumamit sa suntukan na kung saan pinapanatili ang kanyang distansya. So, malaking bagay ito sa Japanese fighter. Ngunit, pagdating naman sa knockout ratio, bumawi si Paras na kung saan maabot sa 76%. So, consider as a knockout artist itong si Paras. Samantala itong Yokoyama, may knockout ratio ito na 25%. Oo. So, bawi sa knockout ratio, bawi sa power si Vince Paras. Gano'ng kahalaga ang power? Mga idol, ang power kasi, importante din. Kasi once na makapagpatama itong si Paras ng solido, pwedeng ma-knockout ang katunggali o kaya pwedeng irespeto ng katunggali ang kasulukuyang power o lakas nitong si Vince Paras na kung saan makakatulong sa kanya yan pagdating naman po sa puntusan. Kasi dito sa boxing, quantity, quality. Quantity yung dami ng naibato mong suntok, may tumamang malinaw, may hindi. Yung quality naman, yung malilinis na patama, yung mga mapapinsalang patama po mga idols. Yun po yung quality. Na kung saan, gamit ang lakas, pwedeng matamaan niya itong si Aoya Yokoyama na kung saan masasaktan. Which is, sa round by round, yun ang mahalaga. Activity fight, parang aktibo, sa eksperyensya, sinuri ko kung ito may dating Olympian si Yokoyama, wala po tayong natagpuan. So, lamang sa experience si Vince Paras. Dating world title challenger yan eh. Pero hindi po masyadong napag-iiwan na naman si Yokoyama kasi nga tinalo niya dating world title challenger din na si Jamil Magramo. So dyan mga idol, ilagay ko na lang sa 55-45 sa experience niya. Skills, pareho. Dito mga idol, dahil pandak or mas mababa ang height ni Vince Paras dito kay Aoya Yokoyama, once na makadikit itong si Vince Paras kay Yokoyama, yun ang kanyang chance sa makapagpatama ng solido. Pero kung mapanatili ni Yokoyama ang distansya, doon pwedeng malamangan sa patama sa puntusan si Vince Paras kasi nga matangkad. Pwedeng dalhin si Paras sa sungkit-sungkit lang na suntukan na kung saan gamit na gamit sa round by round na puntusan. Oo. So ngayon mga idol, Sinol Yamado. Okay. Dito kung titingnan natin mga idols, nandoon kay Paras ang experience, nandoon kay Paras ang power at kalamangan pagdating po sa rankings. Sa panig naman ni Aoya Yokoyama, height and disadvantage, marunong gumamit sa kanyang advantage at yung kanyang skills as a boxer puncher na kung saan po magalaw din na boksingero na kung saan delikado o di nga basta-basta din itong maabutan kung sana makat ni Paras ang ring at magiging agresibo siya sa pagbato din ng suntok, hindi lang sa pagkat sa ring kasi mahirap abutan. Doon nadali si Jamil Magramo noong nagkasagupa nga si Jamil Magramo at itong si Aoya Yokoyama. Oo. So, doon din pwedeng magkaroon ng mga pagkakataon si Vince Paras sa close range kasi or sa close range sa suntukan kasi may mga pagkakataon na nagiging bukas itong si Yokoyama mga idol at may napansin ako na hirap ito pagka-agresibo ang kanyang katunggali. Oo. Medyo hirap siya. Iba yung kanyang mas hiyang sa suntukan na pinapanatili ang distansya. Although willing din siya sa tututo pero medyo siya diyan nahihirapan po mga idols. So diyan ilagay ko ang kalamangan kay Vince Paras 55-45 lang po. Oo. Konti lang po ang diferensya. So ibig sabihin may laban po talaga itong Japanese fighter dito sa ating kababayan na si Vince Paras. Okay. Prediction ko knockout kasi nga kailangan. Yun ang kailangan. Ito ay 10th round. So 1-7. Posible makuha ni Vince Paras yan. Imposible hindi siya magpagpatama ng solido. Pero dahil sabi ko nga kanina, magalaw na boksingero si Aoya Yokoyama, pwedeng may tendency na hindi ito ma-knockout. So, sa puntusan, sa panig ni Vince Paras, kailangan niya magtrabaho ng husto dyan kasi nga dayo siya. Pero
Dahil nandito na tayo sa prediction, so pabor pa rin ako kay Vince Paras na mananalo by desisyon. Oo, sa laban na to. So, knockout ano puntusan, ang Daw Sports PH ay pabor kay Vince Paras. Oo, yon po. At ngayon, sa panig naman ng Japanese fighter na si Oya Yokoyama, dahil sabi ko nga may laban ito para sa ating kababayan, siguro manalo ito kay Paras kung aabot sa sukdulang rounds ang labanan, which is yun nga sa puntusan. Di katakatakang mananalo sa puntusan ito kasi nga makamay, masipag bumato ng suntok at napaka may maganda talaga rin ang galaw ng Japanese fighter. May kakayahan talaga na ma-outbox or maka-outbox kay Vince Paras ito mga idols, itong si Aoya Yokoyama. Kaya sa comparison pa lang natin, 55-45 in favor of Paras, so 5% ang diferensya. It means may kakayahan na tumalo doon sa ating kawayan na hindi na dapat pa nating pagtatalunan. Kasi nga, at the end of the day mga idol, sa hurado pa rin yan. At tandaan natin, dayo ang ating kababayan. Oo, di malayo mapolitika na naman si Paras dyan. Kaya kailangan ni Paras magtrabaho ng husto. Kung kaya niyang i-knock out niya na. At kung di man niya magawa ng knock-out, kailangan niyan durugin sa round by round yan. Kasi pag hindi, madagdagan ang kanyang talo. Ayun lang naman yun eh. Ganun lang naman talaga ang sports. May isang manalo, may isang matalo, at minsan mauwi sa tabla. So ngayon dadako naman tayo sa nalalapit na laban ni Kenneth Lover kontra Michael Angelete. So alamin muna natin ang background nitong si Michael Angelete. As a professional boxer, may impresibong kartada ito. 14 wins with 8 wins coming by way of knockout undefeated, na kung saan may edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 8 inches na may reach na 72 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 57.14%. Last fight June 7, 2025, Eros Korea, panalo by unanimous decision si Michael Angelete. Experience nitong si Michael Angelete, mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, ito po ay dating amateur boxer na may impresibong kartada sa amateur fights, 120 wins with 10 losses. At lumalaban ito sa 114 pounds. Oo, si Michael Angelete. So, ibig sabihin, ang pinaka-background talaga ni Michael Angelete ay ang amateur fights or amateur boxing. Ngunit, sa kanyang experience naman as a professional boxer, nakasagupaan niya itong si Eros Korea na may 15-1, si Geraldo Valdez na may 16-1, at si Jonathan Marcano na may 8-0, so undefeated. Na kung saan po mga idol, bagamat hindi masyadong kilala ng Daw Sports PH ang mga yan, pero kung record ang ating titingnan, 15 wins with 1 loss, masasabi natin hindi po yan basta-basta. So, isang ano rin ito, hindi natin pwedeng sabihin na kulang sa karanasan. Hindi ganoon. May karanasan din po talaga ito, lalo na't hinog, luto sa amateur boxing. Skills nitong si Michael Angelete, para sa akin, technical. Pwedeng technical outboxer, pwedeng ganon ang kanyang galaw. Na kung saan po, mga kalkulado mga galawan, may husay sa opinsa, may galing pagdating sa dipinsa. At may husay ito, or mas hiyang ito sa suntukan na kung saan pinapanatili ang distansya. Oo. Kasi bakit ko nasabi? Dahil sa close range na suntukan, lalo na kung ito po ay makorner, nakitaan ko ng buta sa dipinsa sa panga at mukha. At medyo nahihirapan ito sa close range na suntukan mga idol. Kung ang ating pagbabasihan ay ang kanyang naging huling laban. Kaya masasabi ko na ano siya, yung buong galawan niya, pwedeng technical or outboxer, pwedeng sabihin ganon ang galaw nitong si Michael Angelete. At yun nga, magaling sa distansya, magaling sa suntukan na pinapanatili ang distansya, counter, makamay din, masipag din bumato ng suntok. Sa pagtanggap ng suntok, may nakita ako na nasasaktan pag tinamaan ito sa bodega. At may nakita din akong laban na ito ay paano ba natin malalaman na nasasaktan? Siyempre, iindahin. Iniinda niya pag tinamaan sa bodega. At
pagdating naman sa pangapit, gano'n din, na iniinda din. So, sa uri na kasi ng kanyang nakalaban mga idol, ay for the first time mapakalaban si Michael Angeliti sa katulad ni Kenneth Lober. Malalaman natin mamaya kung ano ba ang mayroon kay Kenneth Lober. At additional, hirap sa agresibo si Michael Angeliti. Ang problema nga lang, napakahilig dito sa yakap po mga idols. Which is hindi naman bawal yan. Huwag lang sumobra. Yung yakap soul na yan. Okay, Kenneth Lober na ating kababayan. As a professional boxer, may presibong kartada si kabayan po mga idols. 17 wins with 12 wins coming by way of knockout, undefeated by edad 23 anyos at ang height 5 foot and 6 inches na may reach na 65 and half inches. South po ang stance, knockout ratio 70.59%. Last fight, December 27, 2025, Ayati Sailiki, panalo by second round knockout itong ating kababayan. Pagdating sa experience nitong si Kenneth Lober, nakasagupan niya ang dating world champion na si Luis Concepcion. Bagamat si Luis Concepcion nung nakasagupa ni Kenneth Lober ay lipas na sa prime, pero mga idol, bagito pa na boksingero si Kenneth Lober. So, consider yun na nasumubok talaga din sa kakayahan ni Kenneth Lober. At yung laban niya kay Luciano Baldor na may height na 5 foot and 11 inches na kung saan doon natin nakikita kung paano makapag-adjust sa kanyang disadvantage itong si Kenneth Lober dahil 5 foot and 11 inches ikontra mo sa 5 foot and 6 inches. 5 inches ang diferensya, idol. Yung nakita natin doon sa laban na nakapag-adjust nga. So, may husay din sa adjustment itong si Kenneth Lober. Pagdating naman sa knockout artist na nakasagupan ni Lober, which is si Kita Kurihara. Marami nagsabi ay diyan durog si Lober. Pero tinalo ni Lober by knockout si Kita Kurihara sa early rounds lang po. Mga idols. So yan po. Skills naman nitong si Kenneth Lober is a boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, brawler style, or willing sa brawlan o tututo na suntukan, counter. Pagpauna ko po sa inyo na si Kenneth Lober ay may pagka-agresibo, volume puncher, power, timing, accuracy. Oo. Durability, masasabi kong may tibay, marunong din tumanggap ng suntok ito. Pagdating po sa depensa, bagamat masasabi kong kailangan i-improve din ni Lober ang depensa, may dapat pang i-improve talaga. Pero masasabi kong maganda na rin ang kanyang depensa kasi yung kanyang pinaka-opensa, yun na rin ang nagsasilbing depensa. Na kung saan mga idol, marami namang nagtagumpay na boksingero na ganun nga ang sitwasyon. Pero ang ano lang dyan, pagka Black American, ang makatunggali ay napakahirap kalaban ng mga yan kasi nga hinog sa amateur fights at technical kung lumalaban. Marami na mga Pinoy na natatalo sa mga ganong uring opponent. Kasi ang katumbas kasi natin sa galawan talaga, Japan, Mexican, Thailand, yan, mga ganong galawan. Pero sa Black American mga idol na hybrid po ang kanilang pagiging technical, lalo na yung pinasikat ni Floyd Mayweather Jr. na sweet science of boxing, yon, doon kalimitan natatalo ang ating mga pambato po mga idols. So, dadako na tayo sa ating comparison kasi nga medyo mahaba-haba na itong ating talakayan. Unahin natin ang ranking sa BoxRec. Sa ranking ng BoxRec dito sa Bantamweight Division, out of 1,158, rank 7 si Kenneth Lober, rank 10 si Michael Angeliti. At sa dako na pagdadausan sa laban, pareho silang dayo. Maganda yan mga idol, pareho silang dayo. Ngayon, dadako tayo sa physical na appearance. 23 anyos si Lober, 29 anyos si Angeliti. So dyan mga idol, disadvantage para sa ating kababayan ang wala pa po talaga sa kanyang pagiging peak prime. Pero ganun pa man mga idol, disadvantage lang po yan. Hindi ibig sabihin nun mga idol na talagang wala nang kakayahang manalo si Lober kasi nga 23 anyos, bata pa masyado. Kasi marami namang nag-world champion mga idol na 21 anyos pa nga lang, ang iba 19 anyos pa nga lang, di ba? Oo, so yung iba mga experts na nasabi na katulad ni Canelo, tinalo ni Floyd nung una lang paghaharap o wala pa namang pangalawa pala.
So nung sila'y nagkaharap, sabi, nantatalo si Canelo kasi wala pa sa peak prime sa edad na 24 o 23 anyos or 22 anyos. So ganun din para kay Luber na kung saan 23 anyos lang po ito. So physical na, sa height and reach naman po mga idol kung sino ang may advantage. Mas matangkad ng 2 inches ang American boxer na si Michael Angeliti. Sa reach, 6.5 inches. Sus, napakahaba pala ng galamay nitong Amerikano mga idols. Na kung saan gamit na gamit nitong si Angeliti yan. Dahil si Angeliti mga idol marunong gumamit sa distansya. Sabi ko nga sa inyo kanina. Ngunit bumawi si Kabayan sa power. Umabot po knockout ratio ni Kabayan sa 70.59%. So ibig sabihin po mga idol, knockout artist. 57.14% knockout ratio ng Angeliti. Saan masasabi natin power puncher. So lamang sa power naman si Kabayan. Kung nandoon kay Michael Angeliti ang height and reach advantage, power advantage naman dito sa ating Kabayan. Southpaw kontra Orthodox. Hindi na bago sa dalawang maglalaban po mga idols. Oo. Activity fight pero aktibo sa eksperyensya. Background talaga ni Michael Angeliti is ang amateur boxing. Background ni Kabayan ay ang kanyang pagiging professional boxer sa uri ng nakalaban. So dito mga idol, masasabi kong 50-50 ko na sa eksperyensya kasi lamang sa uri ng nakalaban si Kenneth Lover dito sa pro fights. Pero ang pinaka-background naman itong si Michael Angeliti ay ang amateur fights na umaabot nga po sa 120 wins. Skills, boxer puncher kontra technical outboxer. So dito mga idols, hindi ko na lang masyadong ipaliwanag kasi hahaba lalo itong ating talakayan. Diyan, kung makadikit si Lover, makapasok sa range ni Michael Angeliti, yun ang kanyang tsansa na makapagpatama ng mga solido or madala sa kanyang pagiging agresibo si Michael Angeliti. Yun ang tsansa ni Lover na pwedeng manalo by knockout or maging sa puntusan. Makapagpatama ng mga solido, doon siya pwedeng makapabor ng kaunti pagka makapasok siya sa range dito sa kanyang katunggaling Amerikano. Ngayon sa panig naman ni Michael Angeliti, once na papanatili niya ang distansya mga idols, yun din po ang kanyang magiging advantage na madali sa puntusan itong si Kenneth Lover, yung sungkit-sungkit lang na suntok. At pag pumasok si Lover, yung counter. So, matrabahong laban ito para sa ating kababayan. Pwedeng masasabi natin exciting na laban, pwede rin maging boring. Kasi kung madala sa estilo ni Michael Angeliti si Lover, boring yan. Pero kung madala naman sa estilo ni Lover si Michael Angeliti, ma-action yan. Kaya sa makatuwid, sa labanan na ito, 50-50 ito mga idols. Oo, 50-50 ito. Wala akong nakitang advantage kay Lover. Kasi kung ano ang wala kay Lover, nandoon kay Angeliti. Kung ano ang wala kay Angeliti, nandoon kay Lover. So, bawi-bawi lang itong dalawang maglalaban. So, yan po mga idol. So, 50-50. Ngayon, nasa inyo po kung sino ang inyong pipiliin o papaboran dito sa mga maglalaban. Oo, yung pagiging technical outboxer nitong si Michael Angeliti o yung pagiging boxer puncher, aggressive boxer na si Kenneth Lover. Kasi ang kahambing na galawan nitong si Kenneth Lover, ayon sa marami, ay si Sen Pacman, ang ating nag-iisang 8th Division World Champion. Oo. Yun ang kahambing na galawan. Ang kahambing naman na galawan ni Michael Angeliti ay si Devin Haney. Oo, Devin Haney, sila si Floyd. Yan ang kahambing na galawan naman ito. Ngayon, nasa inyo. Kasi 50-50 ito. So ngayon dadako na tayo sa prediksyon ng Dong Sports PH. Mga idol, Kenneth Lover po ako dyan. Oo, Kenneth Lover po ako dyan by desisyon. Given na manalo din si Kenneth Lover by knockout kasi ito ay knockout artist. Malay natin kung magkamali ka agad itong si Michael Angeliti sa pagka-agresibo or hindi kakayanin ni Angeliti ang ka-aggressiveness nitong si Kenneth Lover. So mga idol, kung ito'y 10th rounds, 1 to 8 naman ang aking pananaw na posibleng makuha ni Lover ang panalo by technical knockout. Oo. Gamit ang kanyang pagka-agresibo at volume with power. Yun ang kagandahan lang dito kay Lover naman.
So ngayon, sa panig naman nitong si Michael Angeliti, kasi nga, alam nyo naman na sa Pilipino ako um, pumabor. So sa panig ni Michael Angeliti, wag lang siyang matulog dito sa laban at mapanatili lang niya ang kanyang distansya. Delikadong ma-outbox si Kenneth Lober, which is hindi na katakatakang ma-outbox din dito si Lober kasi sinabi ko na nga sa inyo na technical outboxer at syempre matangkad lamang sa reach itong Amerikano. Pwedeng sundot-sundutin lang dito si Lober, puntusan lang ng puntusan mga idol. Pwedeng iinisin lang si Lober dito, pwedeng ang gagawin dyan ay sungkit-sungkit lang sa round by round. Ang gusto lang ni Michael Angeliti ang manalo. Kayang-kaya niyang gawin yan dito kay Lober po mga idols. Kumbaga, may kakayahang mang-outbox itong Amerikano dito sa ating kababayan. Kaya hindi katakang mananalo yan by desisyon. Kaya dong sports minsan sabang manalo by technical knockout si Michael Angeliti. Para sa dong sports PH po mga idols, oo, pwedeng madali si Lober, ma-counter si Lober dyan. Kasi nga, magaling din na counter puncher itong si Michael Angeliti. At tandaan natin, power puncher ito, pwedeng masalubong ni Lober ang counter ni Angeliti at pwedeng doon natin makikita kung paano ba manghihina si Lober pag tinamaan ng solido sa panga or sa katawan. Yeah, para sa ating kababayan po mga idols, dapat siyang mag-iingat. Huwag magpakakampante. Kasi ang sobrang kampante, kumpiyansa, yun ang malimit na nagpapahamak sa ating mga boxing hero po, mga idols. So, hindi na natin ito patagalin pat hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.